Ang sarap mag-give back sa magulang lalo kapag hindi sila demanding. So, 5 years na nag-work at na-establish ko na emergency fund ko, may iba't ibang investors na rin. Dito sa post, no, maganda yung ginawa ni OP. No? Mag-ipon muna siya, mag-invest, kumuha ng insurance bago siya toto bigay. Pero paano yung iba? Alam nyo, madalas tayong makabasa ng mga kwentong nakakantig ng puso. Pero minsan kailangan nating lagyan ng real talk at konting logic para hindi tayo maligaw sa realidad ng buhay. Ngayon mga stories, no, may babasahin tayong post no, mula sa Outmerchers PH tungkol sa pag-give back sa magulang. Maganda, nakaka-inspire, pero may kailangan natin tayong pag-usapan pagkatapos. Diba? Mga stories na welcome back sa ating content, no, sa aking channel ng Marky Stories, no. Ako pala si Marky. At ito yung mga kwentong galing sa Reddit. This is origin Reddit stories, no. At kailangan natin pag-usapan natin ang mga kwentong medyo iba, kwento yung sa loobin, ikwento na talagang kailangan mong ayusin, di ba? Yun. Okay? So, let's get it on para sa ating kwento ngayon. Ito sabi ng ang OP dito, no? Ang sarap mag-give back sa magulang lalo kapag hindi sila demanding. Never ako nirequire ng parents ko na mag-abot ng pambayad sa bill sa bahay. Ang lagi sinasabi ng papa ko, ipunan ko muna raw. At yan ang naman ang ginawa ko. So, 5 years na nag-work at na-establish ko na emergency fund ko. May iba't ibang investors na rin. At may travel funds pa, no? Pero hindi ko naman to magagawa lahat kung hindi dahil sa magulang ko. Kaya iba pala talaga ang yung level ng fulfillment kapag kaya mo na ibigay sa magulang mo. Sobrang saya at puro kasi kahit puso kasi kahit paano kaya ko use-spoil yung parents ko. At finally, nakapag-Outmerchers na din na hindi rant o negative emotion. Ayun, no, nakaka-proud, di ba? No? Saludo ako kay OP, no? Dahil sa loob ng 5 taon, naging disiplinaryo siya. Pero mga stories, no, ito yung aking opinion at advice ko, no. Well, diretsahan, no, walang along na dito. Well, mga stories, no, walang masama ang magbigay ng magulang. In fact, blessing yan, pero sana, bago ka magbigay ng lahat, mas mainam itirain mo sa sarili mo. O, ka dito, no, talagang settlement ka na, talagang nakasettle ka na sa mga bayarin mo. Oo, nandun na tayo. Pero dito sa post, no, maganda yung ginawa ni OP, no. Mag-ipon muna siya, mag-invest, kumuha ng insurance bago siya toto bigay. Pero paano yung iba? Yung iba sa'yo, nung unang sahod pa lang halos isuko na ang buong ATM sa parents dahil sa utang na loob, no? Ito yung real talk ko dito, no? Well, paano na yung future mo? Kapag binigay mo lahat ng magulang mo ngayon na walang tinira para sa sarili mong goals, ang tendency niya, no, sira ang future mo dito. Okay? Ibig sabihin, yung pagtanda mo, wala ka ring ipon. Ano mangyayari? Gagawin mo rin bang retirement fund yung magiging anak mo? Diba? Ang cycle ng kahirapan, hindi matatapos kung hindi mo puputulin ngayon. Lalo na sa panahon ngayon, ang mahal ng bilihin, ang taas ng kuryente, ang hirap ng buhay, hindi sapat ang fulfillment lang, no? Kung butas naman ng bulsa mo pagdating sa emergency. Diba? Ulitin ko mga stories against ako sa ideya na ginagawang retirement fund ng mga anak. Okay? Ang obligasyon natin mga anak
ay mahalin at respetuhin ang magulang. Pero hindi tayo ang hindi tayo yung kanilang insurance policy. Okay? Ang payo ko kasi dito mag-give back ka kung kaya mo. Okay? I-spoil mo sila kung may sobra ka. Pero siguraduhin mo matatag yung pundasyon ng sarili mong buhay. Mas masarap magbigay kung alam mong secure din ang kinabukasan mo. Make sure na secure din yung kinabukasan mo. Yung iba nga talagang todo sport sa yung mga magulang sa anak na ganito, kailangan pambili ng grocery, pambili ng ganito, ganyan. Di ba? Yung iba naman nagbibingo pa. Ay, nako. Ayoko ng ganun Yung parang ginagawang yung natawag pa, yung mga anak. Suwang-suwala ako sa ganyan Pero yun kailangan mag-give back kung kaya mo. Mo sila kung may sobra pa, Pero sabihin mong matatag yung pundasyon mo sa iyong buhay, mas masarap magbigay kung alam mong secure din yung kinabukasan mo, Huwag mong hayaan sa sa pagtulong mo sa iba. Ikaw naman ang malulunod na sa ulit. Okay? Hindi mo alam, Baka hindi mo alam, baka huwag naman sana na bigla na mag-fall downfall yung karir mo. Diba? Kaya ang concept ko lang kasi dito is dapat magtabi ka ng sayo. Okay? Pero kung may sobra, okay, sige, bigay mo. Pero sana wag mong araw-arawin. Okay? So, kaya mga stories, anong stand nyo sa issue na to, giving back o future first, Comment down nila yung mga salobin sa baba, Huwag kalimutan mag-like, share, at mag-subscribe para sa iba pang kwento, At pares ko sa sa aking mga stories, Tandaan, bawat kwento ay may aral. Yun lang mga stories, As always, mga stories. Thank you and have a good never-ending stories. Bye.